Magandang araw. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay SB number 1300 o Anti-Pabebe Act. Senator, ano po bang ibig sabihin ng Anti-Pabebe Act of 2025? Ito ay panukalang batas na naglalayong idagdag sa ating basic education, sa kindergarten hanggang grade 12, ang mga practical na life skills gaya ng pagluluto, pananahi, pagbabudget, pag-aalaga ng halaman, values formation, yung paghubog ng tamang asal, respeto at malasakit. At siyempre, yung pinakamahalaga, yung environmental awareness, yung pangangalaga sa kalikasan. Bakit ito tinatawag na Anti-Pabebe Act? Ang pabebe ay tumutukoy sa ugaling arte ba? Yung sobra sa kaartehan at kawalang maturity. Ang batas na ito ay nagtuturo ng authenticity, maturity, at confidence. Yan po yung kabaliktaran ng pagiging pabebe. Bakit po kailangan pa ito kung may mga subject na gaya ng GMRC o edukasyon sa pagpapakatao? May pagkakaiba ito kasi ano ito yung mas hands-on, practical. Hindi lang puro dada, hindi lang puro lecture, hindi puro sermon. Ito ay talagang, alam mo na, aktual na gagawin ng mga bata. Ang mga bagay na tulad ng pagtatanim, composting, pagluluto, at pag-recycle para masanay sila sa totoong buhay. Anong problema ang tinutugunan ng batas na ito? Nako, edi yung panahon ngayon. Marami sa ating mga kabataan ang na-addict na, nakatutok na sa gadgets at internet. Kulang sa life skills at tamang values. Halimbawa, hindi marunong magluto, hindi marunong mag-budget, o walang pakialam sa kalikasan, ni hindi marunong sa bahay, kung mga gawaing bahay. Ang layunin ng batas na ito ay ihanda sila sa totoong hamon ng buhay. Yung totoong buhay, hindi yung perfect world. Dahil ang mundo ay hindi perfect. Senator, ano po ba ang mga halimbawa ng mga skills na ituturo sa mga bata sa ilalim ng inyong panukala? Ilan sa mga ito, siyempre, yung pagtatanim nga at pangangalaga ng halaman, yung bang sa school garden nila, di ba? Composting, simpleng pananahi at pag-aayos ng damit. Pagluluto, yung food safety. Paglilinis, importante yan. At pag-aalaga ng sarili at tahanan. Yung pagbabudget at pag-organisa, pakikilahok sa mga community clean-up, yung, lalo na yung mga recycling. Yung ano yan simpleng yung carpentry, woodwork. Isinusulong din ng panukala yung mga community-based projects tulad ng clean-up drives, recycling initiatives, at mga livelihood activities. Sa ganitong paraan kasi, ang mga mag-aaral natututo na sa loob pa lang ng classroom nila. Kasi mas maraming oras sa classroom. Doon pa lang, maging aktibo na sila, maging kalahok na sila sa pagbibigay ng solusyon sa lokal na suliranin. Paano po masisigurong maayos itong maituturo? Paano titiyakin na ang mga aktibidad gaya ng farming, composting, or carpentry ay ligtas at akma para sa iba't ibang grade levels? Siyempre, kapartner natin ng DepEd dyan. Sila ang mangunguna sa paggawa ng modules, training ng guro, at pagbibigay ng learning materials. Makikipagtulungan din sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng DSWD, DNR, para makuha natin yung mga eksperto sa child development at kalikasan. Sisiguraduhin na appropriate ang magiging design para sa bawat grade level. Halimbawa, sa mga lower grades, simple lang at guided activities ang gagawin tulad ng pagtatanim ng halaman. Yung habang nasa higher grades naman, ay maaaring advanced na activities na gaya ng carpentry o budgeting. Ano naman po ang magiging epekto nito sa mga estudyante?
Ano ang mga posibleng benepisyo sa mental health ng mga mag-aaral kung maisasama ang psychosocial competence at coping mechanisms sa kanilang basic education? Malaki ang maitutulong dito kasi alam nyo, yung sobrang paggamit ng internet, yung nakaka-stress yan eh. Kung ano-ano yung mga information na nakukuha mo. Alam naman natin, bullying yan, nandyan lahat yan. Yung behavioral risk, ayon sa World Health Organization framework, ang maagang pagtuturo ng coping mechanisms at emotional intelligence ay nagpapalakas ng resilience at nagtataguyod ng mas balanseng pag-uugali at relasyon ng mga kabataan. Mas magiging handa sila sa buhay. Meron na silang emotional strength, yung tinatawag na fighting spirit, marunong makitungo sa kapwa at may malasakit sa kalikasan at lipunan. Malaki rin ang posibilidad na mabawasan ang drops out dito. Ang daming drop out dito sa Pilipinas. Maniwala kayo sa akin, ayaw na mag-aral. Wala lang classroom, ayaw na mag-aral. Kawalan ng disiplina, talagang sobra na. Paano po maisasakatuparan ang integrasyon ng practical life skills, values formation at environmental awareness sa umiiral na curriculum ng DepEd nang hindi nasasakripisyo ang oras para sa core subjects? Hindi ito maaring makadagdag kasi kasama ito sa pamumuhay. Itong mga ating isinasuggest dito sa ating bill. Kasama ito sa araw-araw na pamumuhay. Maari itong maisagawa sa pamamagitan ng embedded learning approach kung saan ang life skills at environmental awareness ay isinasama bilang bahagi ng mga umiiral na asignatura gaya ng science, araling panlipunan, at edukasyon sa pagpapakatao upang hindi ito tingnan bilang dagdag na pasanin, kundi ito'y natural na extension ng pagtuturo. Ano naman po ang mga mekanismo upang matiyak na ang mga guro ay may sapat na kaalaman at kakayahan para magturo ng practical life skills at environmental projects? Ayon sa panukala, magsasagawa ng training at teacher support programs na tututok sa child psychology at environmental science at values education. Ang mga guro ay bibigyan ng modules, instructional materials, at monitoring mechanisms upang masiguro ang epektibong pagtuturo sa klase. Paano naman po maiiwasan na ang dagdag na subjects na ito ay magdudulot ng financial burden lalo na sa mga pampublikong paaralan na kulang sa pasilidad? Itong ating panukala, isinulat natin ito hindi para makapagdagdag ng gastos kung hindi makapagdagdag ng natural learning skills sa mga bata. Pero siyempre, nakasaad pa rin sa bill na ang pondo niyan, kung kinakailangan para ma-implement ito, ay manggagaling pa rin sa General Appropriations Act. Dagdag pa rito, maaaring makipagtulungan ng DepEd sa LGUs at sa NGOs upang magbigay ng pasilidad, kagamitan, o mga community-based projects na hindi nangangailangan ng malaking gastos. Paano naman po matitiyak na ang implementasyon ng batas na ito ay hindi lamang magiging papel o dokumento, kundi aktwal na maipatutupad sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan? Ako, dapat siguro ito ang may pinakamalinaw na implementasyon. Dapat ang implementing rules and regulation nito merong regular na reporting ng DepEd sa Kongreso at may oversight function ng Senado upang matiyak na ang programa ay hindi lamang mananatili na isang papel lang. Kung hindi ito'y naipapatupad talaga ng ito'y kailangan ng bawat kabataan. Ito'y dapat sundin ng paaralan. Sen, bilang panghuling katanungan, mayroon po ba kayong mensahe patungkol sa panukalang ito? Malaki. Ang mensahe natin dito ay dapat huwag maging pabebe ang ating mga kabataan. Hindi sila masanay na ang lahat ng bagay ay nasa internet. Hindi lahat ng bagay ay nandyan may kuryente. Hindi lahat ng bagay ay pwedeng isubo lang sa kanila. Dahil ang buhay ay hindi ganyan.
ang lahat ng ito ay pansamantala lang. Pwedeng isang araw mawala yan. Paano pag nawala yan? Anong gagawin natin? Nga? Hindi pwede. Nung panahon namin, nung kami mga bata, pwede kaming mabuhay ng walang kuryente. Pwede kaming mabuhay ng walang internet. Pwede kaming mabuhay ng walang TV. Pwede kaming mabuhay na kami ang naghahanap ng kakainin namin sa araw na yun. Yun lang naman ang gusto natin. Hindi natin sila gustong pahirapan. Ang gusto lamang natin, maging busy sila sa mga bagay na kakailanganin nila pag sila'y nabuhay na dito sa mundong ito. Dahil tandaan po natin, ang buhay dito sa mundo ay hindi madali. Kapag ginawa nating madali yan para sa kanila, para natin silang hindi inahanda sa kanilang paglaki. Parang mga sundalo yan na hindi natin binigyan ng armas. O bahala na kayo sa buhay ninyo. Hindi pwede. Ang pinakamagandang maipamana natin sa mga kabataan ay huwag maging pabebe.